purihin. Ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ay likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon, ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas sa mga hinirang mo, niloob mong Obispong San Francisco de Sales ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mo ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa, ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel
ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalandin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Panginoon. Maiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalumpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya ng isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon na tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhi namang nalaglag sa matabang lupa, ito'y tumubo, lumago at naguhay ng mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tag-100 ang butil." Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pandinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus ang ilang nakarinig sa kanya, ay lumapit na kasama ng 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, "Sa inyo pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamagitan ng talinhaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makauunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at matatawarin naman niya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawa ng talinhagang ito? Paano ninyo maunawa ng ibang talinhaga?" Ang iniasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasdaan na nasaksihan ng salita. Pagkatapos silang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas, tinalisang salitang napasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak, ngunit hindi naman ito tumimos sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalimig. Ang iba'y tulad ng napasik sa dawagan. Diniding nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa kayamanan, at nagpahangad pa ng mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap sa salita, at sila'y nagsisipamunga, may tagtitatlamang, may tigi-60, at may tigi-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Magandang tanghali po. Purihin at pasalamatan po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa unang pagbasa sa 2 aklat ni Samuel ang istorya ni Haring David. Pagkatapos po na sa pamamagitan ng Diyos ay gawin siyang magtagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa, maipailalim sa kanya ang kanyang mga kaaway, kahit alam naman natin na hindi naman ganong kalakas ang bayang ito,
ang Haring David ay nais magpasalamat sa Diyos. At minsan habang siya ay nakatanaw doon sa kabanang Tiban mula sa kanyang palasyo na gawa sa sedro, kanyang naisip, ipagtayo ko kaya ng templong sedro ang Panginoon, sapagkat totoo nga naman kung makikita nyo mula sa kanyang kinaroroonan, yung kinalulugdan o kinilalagyan ng kabanang tipan ay isang tolda o tent. Kung kayo rin naman, kayo nakatira sa malaking bahay at nakita nyo na para tila, no, ganito yung tahanan ng Panginoon, may isip nyo ding ipagtayo siya ng magandang tahanan tulad ng simbahang ito. Pero mga minamahal kong kapatid, hindi po yung tahanan na itinatayo, kung hindi yung motibasyon ni David sa kanyang puso. At sa ating buhay, mga pinamahal kong kapatid, ganun din. Unconsciously, kapag may ginagawa tayo, halimbawa, gagawa ng kabutihan, no, nais nating ma-recognize o makilala yung ating ginagawa. Halimbawa, yung kay Haring David, pag nagpatayo siya ng templo, syempre, makikilala siya at maalala siya sa paglipas ng panahon na si Haring David ang nagpatayo ng templong ito. Ilagay naman natin sa pamumuhay natin ngayon. Minsan, kapag gagawa ng kabutihan, halimbawa, ang isang politiko, no, hindi naman lahat, pero karamihan, they will put their names, no? Kahit na mismo tayo, no? Ito ay kabutihan galing sa akin, kaya kailangan malaman ng lahat na ako'y nagbibigay. Pero hindi ito yung nais ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid, at nais niya ipaalala kay David. Hindi ka maalala, sabi sa ating unang pagbasa, sa mga bagay na ginawa mo, sa mga napagtagumpayan mo, sa mga accomplishment mo. Ang iyong sambayanan, ang iyong lahi ay magpapatuloy dahil sa pamamagitan ko. Narinig niyo po at naalala yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan sa unang bahagi ng ating unang pagbasa. No? Ako'y nakatira dito sa tent. No? Ako'y nanatili dito sa tolda. No? Samantalang ako yung nagtakda kung sino ang inyong magiging hukom at sinong propeta ang magpapaalala sa inyo ng dapat gawin at kung sinong hari ang iluluklok para sa inyo. Hindi kailangan ng Diyos ng mga bagay ito, mga minamahal kong kapatid. Ang mahalaga sa ating Panginoon ay yung nilalaman ng ating puso. Ang tanong, no, at the end of the day, ang nilalaman ba ng ating mga puso ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos, o meron itong ibang hangad, no? Hangad na upang makilala at makilala yung ating mabubuting gawa. Kasi pag ganito po yung motivation natin, nawawalan ng saysay yung ating pagbibigay. Nawawalan ng saysay yung ating pagbabahagi. Bakit? Kasi ginagawa lang natin ito upang merong taong makakita ng ating ginagawa. Hindi na po yun tunay na pagiging charitable. Hindi na po yun tunay na pagbibigay. Bakit? Kasi gusto lang natin makita, no, physical lang. No? Kaya nga magandang paalala ito sa mga minamahal kong kapatid. Sabi ng Panginoon sa atin, di ba? Dapat hindi nalalaman ng kabila mong kamay yung ginagawa ng kabilang kamay mo. Nung kanan, yung kaliwa. Bakit? Sapagkat, no, ang Diyos dapat ang nagbibigay sa iyo ng biyaya, nagkakaloob sa iyo ng pagpapala. E kung napasalamatan ka na ng mga tao dahil sa kabutihan mo, paano ka pagagantihan ng Diyos? Bayad na yon. Yung ibinigay mo, napasalamatan ka na. Kaya pansinin niyo po, yung mga tao na totoong banal at totoo na selfless, ayaw nilang papasabi yung pangalan nila. Pag nag-donate, anonymous. Pag nagbigay, hindi pinapasabing, galing yan kay ganito. Hindi. Sapagkat alam nila, no, na hindi mahalaga mga bagay na ito at ang ginagawa nila ay ang gawain ng Diyos. Kaya po magandang paalala rin sa atin, no? Sa ating buhay pananampalataya, nasa ang estado na ba tayo? Sa ating mabuting balita, tinukoy
ng ating Panginoon ng talinhaga. No? Ang talinhaga ay para sa mga tao na hindi pa na gano'n nakauunawa na sa pananampalataya. At ginamit niya yung talinhaga ng mag-aasik upang ipaliwanag sa kanyang mga tagasunod ang iba't ibang level ng pagtugon ng tao sa panawagan ng Diyos. No, yung una, nalaglag doon sa batuhan, nalaglag doon sa merong kaunting lupa. No, ano yung nangyari? Umusbong nga, pero nung dumating ang problema at pagsubok sa buhay, nawala na ng loob. At ganun din tayo. Pag hindi malalim ang pagkakaugat natin, pag may panalangin tayong hindi nasagot, yan, ihinto na tayo magdasal. O kaya naman, kapag hindi nangyari ayon sa gusto natin, yung ating ipinalangin, halimbawa, sa mahal na pong Jesus Nazareno, ayaw na tayo. Mag-iiba na lang ako ng relihiyon, hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. No? Na parang utang na loob pa ng Diyos na ikay Katoliko. No? Na parang dahil hindi mo matanggap ang tugon at sagot ng Diyos sa iyong panalangin, ayaw ka na. At pag mababa pa yung pananampalataya, naturally, ito yung response. Kasi wala pang pag-ugat masyado. Siguro na-inspire lang dun sa ginawang halimbawa, translasyon. No? Na-inspire lang dun sa mga debosyon. No? At hindi ito lumalim at hindi nagkaugat, kaya natapos agad ang paniniwala sa Diyos. Yun namang mga inihesik sa dawagan, sabi sa ating mabuting balita, sila naman yung mga tao na totoo, merong pananampalataya, lumalim din, pero nung umusbong na rin yung mga damo, no, umusbong na rin yung mga halimbawa kasabay nito yung pag-unlad sa buhay, yung kayamanan, material na bagay, secondary na lang ang Panginoon. Ang priority na magpayaman. Ang priority na ay yung material na bagay. Nakalimutan na ang Diyos na dahilan ng kayamanan ng lahat ng ito. Nakalimutan na kung bakit ba ang mga biyayang ito ay ipinagkaloob sa Kanya. Kaya ano rin yung nangyari? Doon sa napunta sa dawagan. No? Nung umusbong na yung mga material na bagay sa kanyang buhay, yung mga bagay na pisikal, nakalimutan na ang Diyos. At later on, ano yung mangyayari? No? Maiinis. No? O kaya naman, ito ay imbis na lumagos sa pananampalataya, totoo na lamang doon sa bagay na material o hindi makadiyos. Yung panghuli, tinukoy ng ating Panginoon, meron din namang mga tao na napunta doon sa matabang lupa. No? At mga minamahal kong kapatid, ito po yung ultimate goal. Maaring ang pananampalataya natin katulad ng unang dalawang halimbawa ibinigay ng ating Panginoon, pero po mag-ugat sa Panginoon, palalimin ang ating pananampalataya na parang katulad na tayong itinanim sa isang matabang lupa. Darating ang pagsubok, ang bagyo ng buhay, pero dahil malalim ang pagkakaugat, hindi basta-basta sumusuko. Hindi basta-basta nag-give up. Darating ang mga blessing, kayamanan, no, pagpapalang material na bagay, pero kahit na ano pa man ang dumating sa buhay, dahil marunong magpasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, hindi nagiging sagabal ang lahat ng ito para maglalong mas mag-ugat sa pananampalataya. Iyon po yung challenge natin, mga minamahal kong kapatid. Totoo, hindi naman po talaga madaling magpakabuti, pero hindi po yan imposible. Tulad po ng ating ipinagdiriwang na santo ngayon, sino po yung ating santong ipinagdiriwang ngayon? San Francisco de Sales, no? Saint Francis, no? Itong santong ito, alam niyo po, nung panahon ng Reformation, lalo na nung patungkol doon sa ginawang move ni Martin Luther patungkol sa issue ng simbahan sa idolohensya na binabayaran. Alam niyo po, kung tutuusin,
Maganda naman tong intention ni Martin Luther. Totoo namang dapat hindi pinagbibili ang sakramento ng pangungumpisal o even the indulgence. No? Mali naman talaga iyon. Pero lumagpas siya doon sa limit niya to the point na nasira na yung simbahan halos. Pero itong si St. Francis de Sales, alam niyo maraming mga tagasunod itong protestante, marami yung mga nalayo sa pananampalataya dahil sa skandalong ito, yung kanyang inanyayahan ulit at sa kanyang mabuting halimbawa, nabalik sa pananampalatayang Katoliko. At ang bawat isa po sa atin, mga minamahal kong kapatid, sa ating mabubuting halimbawa, makapaghihikayat din tayo. Hindi man madami, kahit pa isa-isa, lahat yan walang nakakalagpas sa Diyos. Lahat yan nakikita ng Diyos. Ang bawat kabutihang ating hinahangad. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, yan yung biyayang hilingin natin sa Panginoon. Nanawa yung ating lahat ng ginagawa, yung pagdarasal natin, pakikipagkapwa-tao, yung pagbibigay natin, ay maging tunay na pagbibigay at pagbabahagi, upang ito'y maging biyaya, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya po muli, atin pong pasalamatan ng ating mahal na pong Isus Nazareno na siyang bukal ng buhay at siya parati pong nagbibigay sa atin ng mga biyayang ating tinatanggap. Pasalamatan, purihin natin ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang mga asik sa binhi ng salita ng Diyos. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, banal na mga asik, basbasan mo kami. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyahan sa mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin na lahat na nagpamisa, lahat ng miling ng ating panalangin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. At tinapay ay handog sa'yo, Ama.
kaligtasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikas, ginaganap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan. Ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpapaalab kay San Francisco para siya'y umamot makaakit ng mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ng ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Francisco de Sales ay pinararangalan sa pamumuhay ang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kay isa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kay isa na manghel ng siawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bang niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, maligan niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan nito may isaram mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanak. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapagin mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niya San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ay ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagabilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon nating na Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa paggawas ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Hindi ka kailangan
manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Hindi ka kailangang magbago, kahit ito'y masibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na Enero 29, 2024, Lunes po sa ganap na ikalawa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang po sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Maynila. Inaanyayahan po ang lahat. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na
February 13, 2024, araw po ng Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasak ni San Francisco de Sales upang aming makamtan ng kalwalatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.